Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Manila! Kasama ang buong team newscaster, ako si Julian Quizon, hatid sa inyo ang tampok na balita ngayong araw. At ako naman si Charmaine Cristal, ang maghahatid ng pinakauna at mainit na balita. Ito ang SMNC. Para sa unang mainit na balita, ayon sa Korte Suprema, ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ay labag sa konstitusyon. Ayon sa Supreme Court, nilabag nito ang one-year rule at kulang sa due process. 4 na reklamo ang inihain noong Disyembre 2024 at isang resolusyon ang inaprubahan ng Kamara noong 5 ng Pebrero 2025. Pero giit ng Korte, ang naunang mga reklamo ay tinuturing ng binasura, kaya hindi na maaaring magsampa ng panibago hanggang matapos ang 1 taon. Sa madaling sabi, itinigil ng Korte Suprema ang impeachment dahil labag ito sa mga patakaran ng saligang batas. Para sa karagdagang balita, tumaas ang inflation rate ng bansa sa 1.7% nitong Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pangunahing dahilan nito ang pagtaas ng presyo ng transportasyon at pangunahing bilihin ng mga mamamayan. Sa detalye, tumaas ang presyo ng diesel at gasolina, dahilan para magtaas din ang transport index. Samantala, nagtaas din ang presyo ng gulay dahil sa bagyo at pagbababa na nararanasan ng ilang lalawigan. Gayunpaman, tiniyak ng pamahalaan na mananatili pa rin sa loob ng target range ang average ng inflation rate mula Enero hanggang Setyembre. Mula sa nagbabalita, para sa kalagayan ng ating klimang panahon, nagbabalita Amanda Perez. Lumakas pa at isa ng super typhoon ang bagyong Karina. Ayon sa inilabas na abiso ng pag-asa nitong Miyerkules ng hapon, inaasahan umano na tatama ito sa kalupaan ng Taiwan mamayang gabi. Dakong 4 p.m. na mataan ang gitna ng bagyo sa 380 km north ng Itbayat, Batanes. Taglay ang pinakamalakas na hangin na aabot sa 185 km per hour. Malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 230 km per hour. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 20 km per hour, nakataas ang signal number 2 sa Batanes at signal number 1 naman sa mga sumusunod na lugar. Babuyan Islands, northern portion of mainland Cagayan, Claveria Santa, Praxedes, Santos Mira, Pamplona, Abolog, Ballesteros, Aparte, Camilinogan, Bugoy, Santa Teresita, Santa Ana, Gonzaga. The northern portion of Ilocos Norte, Burgos, Bangi, Pagudpod, Dumaldig, at Adams. Balik sa iyo, Wizard. Salamat, Amanda. Para naman sa showbiz ganap, nakatutok, Charmaine Cristal. Hiwalay na raw ang Katniel. Kinumpirma ng real-life couple na Katniel o Catherine Bernardo at Daniel Padilla na hiwalay na sila. Sa isang IG post, sabi ni Catherine na sinubukan pa nilang ayusin ni Daniel ang kanilang relationship pero kailangan na raw tanggapin na hindi na nila maibabalik ang dati. Minahal daw ng sobra ni Kat ang first boyfriend niya, na sobra niyang pinasasalamatan sa 11 beautiful years nila together. Sabi pa ni Kat, nagsimula ang kanilang love story ng may respeto at nagtapos ng may respeto pa rin. Alam daw nilang masasaktan ng fans gaya nila, pero hiniling nila suportahan at samahan sila sa healing process at pag-move forward. Sa hiwalay na post, nagpasalamat si Daniel sa kanilang fans, gayon din kay Catherine, na nakasama niya raw sa high and lows. Wala na raw hanggan at walang katapusan ang pagmamahal niya sa aktres. Salamat sa pagtutok, Cristal. Para naman sa Balitang Sports, nakatutok, Del Rosario. Majority draw ang resulta ng laban ni Manny Pacquiao at ang American boxer na si Mario Barrios sa Las Vegas, Nevada. Dahil dyan, hawak pa rin ni Barrios ang WBC welterweight title. Ipinamalas ng pambansang kabao ang kanyang bitis at nakasimula ng laban.
Hindi siya bumitiw kahit bumawi si Barrios sa mga suntok sa ulo at katawan. Mula sa ikalawang round hanggang sa dulo ng laban. Matapos ang 12 rounds, isang judge ang pumabot kay Barrios ng isang Sebastian Challenge Boletos nang dominahin nito ang dalawang divisyon ng badminton tournament ng NCAA 99. Kita ang gutom ng Golden Stars sa kampyonato ng badminton na hinahinto noong season 95 dahil sa pandemya. Nasungkit nila ang Women's Division kontra San Beda University. Maraming salamat, Del Rosario, at ito lamang ang balita para sa araw na ito. Ito ang balitang maaasahan, walang kasinungalingan, serbisyong tupad, tiyak lahat. St. Matthew News.